Mga ka-Republic, semifinals rematch ng Ginebra at SMB ang magiging bakbakan nila ngayong Easter Sunday. Dahil kay Justin Brownlee, may mga nagsasabing nakalalamang daw ang Gin Kings na kinokontra ng mga fans ng San Miguel. May bagong Tower of Terror ang SMB, ang 7'1" na former NBA player na si Justin Patton, na sa totoo lang ay isa talagang malaking problema para kay Team Cone. Hindi lang isa kundi dalawa na ang maghahalimaw sa ilalim para pahirapan ng mga mag-aalak sa opensa man o sa depensa. Ngunit malakas ang loob ng mga Ginebra fans, isang vintage Justin Brownlee raw ang gigiba sa bagong Tower of Terror ng San Miguel. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maaga pa bago pa man nagsimula ang Commissioner's Cup, diretsong sinabi ni Team Cone na hindi siya natatakot ibangga si Justin Brownlee sa mas matatangkad na import. Naniniwala ang Ginebra coach na ang bentahin ni Brownlee ay ang bilis nito. Naniniwala naman si Leo Austria na height is might. Iba na ang matangkad. Kaya nga naging paboritong offensive play ng SMB coach ang inside play na nakaangkla kay Junmar Fajardo. Ngunit sa laro nila laban sa talk and text, pinataob sila ng mas matangkad na import na si Bolbol. Kaya naman kinuha ng SMB ang 7'1" na si Justin Patton. Unang nasubok si Patton laban sa wala pang panalong Macau Black Knights. Easy win para sa mga bataan ni Leo Austria. Ngunit ang laban ng SMB mamaya kontra sa Barangay Ginebra ang magiging unang acid test sa kakayahan ng former NBA player. Kwento ng SMB coach, pinaghandaan nila ng husto ang labang ito. Actually, hindi lang ang laban sa Ginebra mamaya kundi pati na ang dalawang susunod na malaking laban kontra sa Rain or Shine at Magnolia. Halos hindi na raw sila nagbakasyon, sabi pa ni Coach Leo. Nag-break lang daw sila araw ng Miyerkules at pagkatapos noon ay balik ensayo na ulit sila. Ganun kalaki ang respetong ibinibigay nila sa kanilang mga kalaban. Tulad din ng paghahandang ginawa ng Barangay Ginebra, malaking bahagi ng preparasyon ng Gin Kings ay ang pagre-recover ni Japit Aguilar. Matapos ma-injury ang kanyang tuhod sa laban nila sa NLEX, hindi siya pinalaro ni Team Cone nang harapin nila ang Converge, pero nagawa nilang pataubin ang Fiber Xers. Wala pang malinaw na report kung maglalaro si Japit Aguilar mamaya. Kung hindi pa rin siya 100%, mas mabigat ang obligasyong mapapaatang sa balikat ni Norbert Torres, Troy Rosario at Isaac Go. Excited ang mga Ginebra fans sa unang paghaharap ni Justin Brownlee at Justin Patton. Kilala si Brownlee na lalong gumagaling kapag na-challenge ng mas malalaking import. Doon siya naglalabas ng kanyang A-game. Ginamit ng kupunan ang Holy Week break para lalong patatagin ang chemistry ng team, lalo na ang chemistry sa pagitan ni JB at ni RJ Abarientos na sa unang tatlong laro ay ang pinaka-consistent na local player ng mga mag-aalak. Sa scouting report ng Ginebra, alam nilang bago pa lang si Justin Patton sa sistema ng SMB. Kaya tumutok din ang team practice ng Gin Kings sa ball pressure. Ang layunin ay huwag hayaang makatanggap ng bola ng madali o maayos si Patton. Kung mapuputol nila ang supply ng bola mula sa mga guards ng SMB, mawawala ng silbi ang height advantage ni Junmar at ng kanilang import. Of course, mas madali itong sabihin kaysa gawin. Hindi 100% na lagi nilang madedeny ng bola ang mga higante ng SMB. At kapag nasa kamay na ni Patton ang bola sa shaded area, ilista mo na ang 2 puntos. And 1 kapag nagpilit ka pang supalpalin. May 24 points and 17 rebounds plus 3 steals si Justin Patton sa kanyang debut game. Malinaw na hindi lang basta matangkad ang nakuhang replacement import ng San Miguel. Mabilis din at active na defender. Ngunit gaya nga ng nasabi na natin kanina, naniniwala si Team Cone na may advantage dito si Justin Brownlee. Ang plano ng Ginebra ay pagurin si Patton sa pamamagitan ng up-tempo game at hilahin ito palabas sa pintura para dumipensa at dito lamang nasa bilis ang Ginebra import. Sa head-to-head match-up ng dalawang kupunan mula nang dumating si Justin Brownlee noong 2016,
44 times nagharap ang SMB at ang Ginebra sa conference na mayroong import. Sa 44 games na ito, 24 ang naipanalo ng Ginebra, 20 games naman ang nakuha ng SMB. Noong 2018 Commissioner's Cup, tinalo ng Ginebra sa finals ang San Miguel. Naging best import sa conference na ito si Justin Brownlee kahit mas maliit siya kaysa mga 16 na import ng ibang team. Mas lamang ng bahagyang porsyento ang Ginebra sa kanilang head-to-head match-up sa mga labang mayroong import mula noong 2016. Taon ng pagdating ni Brownlee sa kupunan ng Gin Kings. At yan ang aabangan mamaya ng marami. Mas maraming beses na tinalo ng Ginebra ang SMB sa mga conference na may import, ngunit marami na rin ang nabago sa San Miguel. Mas lumakas sina Junmar Fajardo at CJ Perez at ngayon may 7'1" na higanting import. Malalaman natin yan mamaya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jose Rodrigo. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, shoutout Edgar Manzano. Sister company, okay yan, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores na laging nakasubaybay sa atin kahit sa ating FB page. Sa iyo rin, shout out LC Monterrey. Parang magkamukha daw yung import. Napansin mo rin. Sa iyo rin, shout out Perla Cudisal. Happy Black Saturday. Sabi niya, go 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 Ginebra. At sa iyo rin, shout out Edith Kibido. Good luck GSM. Sabi niya. At sa iyo rin, shout out Jigs Carido. Wala raw sa height yan, sa coach yan. At sa iyo rin, shout out Manansala Bartolo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.